Hello, Aries. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus general reading para sa sign ng Aries. Ito po ay para sa buwan ng Disyembre. Kunin niyo lamang po ang nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang next na video ang siyang makakarelate tayo. Next na upload ng Aries, ang siyang makakarelate tayo ay dalawa. Isa lang. Ngunit naniniwala po ako na merong dahilan kung ba't kayo gusto talaga dalawa, merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. At bukod sa algorithm, syempre, salamat sa pagbisita. Okay. Uy, uy, ang ganda. Aris, mukhang itong Disyembre ay gugugulin mo sa pagpapahinga. Karamihan sa inyo sa collective ay nakakuha nito, Four of Swords. Oras ng pagpapahinga, buwan ng pagpapahinga, downtime. I-enjoy nyo ang inyong downtime dahil mukhang ikaw ay naghahanda o ito ay senyales ng bagong simula. May parating sa'yo na bagong panimula. Magte-take ka ng leap of faith into something. Very, very Aries. Confident si Aries. Malakas ang loob ni Aries. Desidido si Aries na gumawa ng isang bagay na maaaring hindi niya pa nagagawa dati o basta mag-take ng leap of faith into something. Tumaya sa isang bagay. At confident si Aries na magiging successful siya. Lagi ka namang successful, Aries. Tingin ko habang nagpapahinga ka, maaari magpaplano ka o mag-iisip ka na kumbaga meron kang ibubrew, meron kang lulutuin na bago. Tingin ko na wala pang sign of any success dito pero feeling ko yung fact pa lang na magte-take ka ng risk at willing ka mag-take ng risk base sa kutob mo na tingin mo magiging successful ay sign na yun na magiging successful ka, magiging meron kang ipupursue na isang bagay. Pero sa ngayon, ikaw ay nakapahinga mode. Ikaw ay naka-hibernate mode. O, di ba? Energy ng Aries. Knight of Wands. Kung yung iba sa inyo, kung may kinalaman ito sa pag-ibig, may ipupursu ka na tao, pero mukhang may kinalaman ito sa isang passion project, o pwede din na isang trabaho. Pwedeng magda-diversify ng business, magtatayo ng business, something na hindi mo pa nagagawa dati. At ngayon, parang sinabi mo, 2025, this is it, gagawin ko na talaga. At paplanuhin mong maigi. Maaari din na nagtatayo ka ng isang team, bumubuo ng isang team para sa isang passion project at kakausapin mo sila soon. Sa ngayon, pahinga ka na lang muna dahil mukhang kumbaga, 'di ba parang yung bear, pag nag-hibernate sila ng winter time, paglabas nila, mag-iipon sila ng lakas, pero come after ng winter time, parang ready to rock and roll. Ready to rock and roll si Aries. Pero alam ni Aries na hindi pa ngayon ang panahon to rock and roll. Downtime muna, pahinga muna. Merong isang bagay na uh, mukhang may kinalaman pa rin to sa usual mong ginagawa. Pwedeng halimbawa, meron kang restaurant, no? So, mag-venture ka into a franchise or to another restaurant. Hindi siya totally different business. Diversify in a sense that dadamihan mo yung branch mo, pwedeng ganun. Pero isang bagay na parang mag-aano ka na, meron kang gagraduatean na. Alam mo yun? Bawa, graduate ka na sa pagiging empleyado. Magtatayo ka na ng business. Graduate ka na sa pagiging martir. Ready to mingle ka na. You will put yourself out there, pero all the lessons learned in 2024 ay bit-bit mo para sa iyo. Para sa bago mong endeavor. At tingin ko, hindi ka mapanghihinaan ng loob. Dahil dyan, hindi ka mapanghinaan ng loob. Dahil dyan, you are built for success. Or magiging successful ka sa kung ano man ang pinaplano mo. Hindi siya totally different from kung halimbawa, graduate ka na sa drama, so much drama sa
work mo, aalis ka na dun. Aalis ka na dun sa drama, i-detach mo na yung sarili mo. Pwede din na pamilya yan, kung toxic yung pamilya mo, toxic yung mga kapatid mo, toxic yung mga kamag-anak mo, papahinga ka muna, hindi mo sila papatulan, pero aalis ka na. Speaking of alis, aalis ka na. Totally aalis ka na. It's such a sad thing na sukuan sila, pero you don't see it as suko. You're just walking away. Hindi ka nag-walk out. You're just walking away from situations that no longer serve you. Hindi na sila healthy para sa'yo at may full recognition ka of that. Kaya ka siguro nagpapahinga ngayon or nagpapahinga ka din, siguro pahinga muna sa gastos kasi may gastos na involved ang iyong pag-alis, paglalayag towards a new place. May sadness na kasama dun eh, kasi hindi mo gusto totally na umalis, pero kinakailangan mo nang umalis, maaaring dahil nga toxic sila, maaaring meron silang mga values or prinsipyo na hindi na align para sa'yo. Instead na umasa na may magbago pa sa sitwasyon, ikaw na lamang ay aalis o ikaw na lamang ay magpupurso ng isang bagay na tingin mong makabubuti sa'yo. It's very pointless na patulan ang mga tao na ah, o mga sitwasyon na nagre-require na magbago sila. Alam mo naman na hindi matalino ka enough para ma-recognize na hindi mo sila mababago. So, ikaw na lang you'll just walk away from those situations. Kasi nga hindi naman healthy, hindi naman nakakatulong. Para saan? Walang point. So, dahil walang point, magpo-focus ka sa success, itutuon mo ang iyong atensyon sa mga bagay na alam mong mas magiging successful ka. Very nice. Although, with the world card here na reverse, hindi mo siya fully matatakasan. Makakaalis ka pero hindi mo siya fully matatakasan. So, maaaring, halimbawa, kung pagiging breadwinner ito, pagpo-provide o pagsusupport sa family mo, kahit ikakasal ka na, hindi ka fully makakatakas. Pero ang maganda doon, mukhang madidistract mo yung sarili mo sa parang out of sight, out of mind. Out of mind, out of sight, out of sight, out of mind. So, maaaring aalis ka nga para hindi ka nila masyadong napupuna sa mga ah, hindi ka nakikita ng mga tao, hindi ka nakikita as wallet ng mga tao habang hindi ka nila nakikita, hindi nila maiisip na hingan ka ng kung ano-ano kasi nga hindi ka naman nila nakikita. So, magpo-focus ka sa mga bagay na doon lang tayo sa positive. Ganyan si Aris. Very, very, ang ganda ng energy ni Aris. Hindi siya magbabank or hindi niya itutuon ng kanyang pansin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ano yan, hindi ka sure? Merong isang bagay, di ba nga, new beginning. Magte-take ka ng leap into something. Meron kang itatry na bago. Pero hindi ka fully, I wouldn't say na hindi fully equipped eh. More on hindi ka fully sure kung ano ang dating nito sa'yo. Pwede rin na in excess. I mean, all out mo lahat ng resources mo para lang maisakatuparan itong bagong venture na ito. So, kung new business ito, mukhang yung 13th month mo, ilalaan mo buong buo dun. So, ingat ka dyan sa excess na yan kasi baka malugi ka naman or walang matira sa sarili mo. Kung ano man itong bagong panimula na tatahakin mo, bagong path, bagong bagay na ipupursue, you run the risk of itodo mo lahat. Itotodo mo lahat. Not that it's a bad thing, pero ingat ka kasi baka misplace siya. Invest mo lahat ng resources mo. Pwedeng putting all your eggs in one basket. So, pag nalugi, andun lahat ng savings mo. Walang matitira sa'yo. Pero essentially may pag-alis. Sa ngayon, nakapahinga lang si Aris, pero ready to rock and roll na yan once matapos ang winter, ang winter or once matapos ang panahon ng pagpapahinga, pag-iisip. Ano pa siya? Back with the vengeance, ganyan. Pwede rin na yung iba sa inyo matatagalan bago
yun nga, may remnants pa. Kung aalis ka sa isang sitwasyon na hindi na nakabubuti o hindi na healthy sa'yo, medyo matatagalan bago ka, ano, fully maka-heal dun sa sitwasyon. Pero masyadong malakas ang loob ni Aris at masyadong malakas ang mental fortitude ni Aris para hindi mo basta-basta mapapatumba si Aris. Hindi ka basta-basta mapapatumba. At alam kong alam mo yun sa sarili mo. Maraming pinagdadaanan pero ano ka, kapit lang, ganyan. Hindi ka magdadrama about it. Hindi ka maghihigante sa mga tao na nanakit sa'yo. At lalong hindi ka, hindi mo pagtutuunan ng pansin yung mga toxic na tao sa paligid mo. Yun nga lang nga, parang hindi matatapos. Aabot pa siguro next year yung mga panggugulo nila sa buhay mo or yung mga enerhiya na parang nagli-leech sa'yo, nagli-leech ng energy mo, sumisipsip ng energy mo. Hindi sila mawawala. Hindi naman sa hindi mawawala. Hindi pa agad-agad mawawala. I mean, distract yourself all you want, pero hindi, parang haunted by your, ex, ganon. Haunted by your girlfriend's, ghost, whatever. Hindi ka fully pa makakalaya doon. O pwede din na ikaw mismo, aalis ka, no? Aalis ka, pero hindi ka, I mean, magme-message ka pa na parang, oh, pag may kailangan kayo, dito lang ako. Yung ganun. Masyado kang mabait. All in. All in, all out. All out si Ari sa pagbibigay. I mean, meron kang tatahaking bagong landas, pero hindi mo isasarado yung pinto sa likod mo. So, masusundan ka nila. Makikita nila yung mga taong inggit sa'yo. Masusundan ka nila. I mean, halimbawa, kung famous ka na tao, no, tumakas ka na doon sa lugar na ah, distracting para sa'yo. Daming nangungulit sa'yo. Pero hindi ka naging maingat, bukas pa yung pinto ng pinagpasukan mo, then nasundan ka nila. Yung ganun yung na-envision ko sa kanya. Meron kang mang tatahaking landas, meron kang bubuksang bagong pinto, pero yung pintuan sa likod mo, bukas pa. Edi, yung remnants na nasa iyo pa. So, kung meron mga tao na nakit sa'yo in the past, hindi ko sinasabi na mananakit pa rin siya sa'yo. Pero tingin ko hindi ka fully makaka-heal kasi hindi mo fully mailalabas yung sitwasyon mo. Halimbawa, kung yung iba sa inyo ay nagre-resonate sa inyo ay love situation ito, no? Halimbawa, nakipag-trick ka dun sa ex na totally nanakit sa'yo o nag-leech off ng energy mo, nag-leech ng energy mo, nag-cut ties ka dun sa tao, no? Pero friends pa rin kayo ng mga kapatid niya, friends pa rin kayo ng family. So, hindi ka pa fully nakakaalis dun sa sitwasyon. Let's say, ikakasal ka na sa bagong tao, um, pero meron kang the one who got away, ganyan. Hindi pa fully closed. Wala pang closure, kumbaga, dun sa iniwanan mo o dun sa aalisan mong sitwasyon. So, kung paalis ka pa lang, tingin ko desidido ka na umalis talaga or mag-venture into something new, pero ingat ka na iiwan mo pa rin bukas ang pintuan mo sa mga tao na nanakit sa'yo in the past. So, ingat ka doon. Meron ka sigurong, iba sa inyo, merong ka-deal or yung tao na ito may ka-connection na Libra, Aquarius, Gemini, air sign. Pwede din na may Libra, Aquarius, Gemini sa chart mo. Pero kung wala doon sa mga yun na signs, okay lang yan. Basta merong tao sa paligid mo na parang nagdadalawang isip ka pa kung papansinin mo siya or mag-move ka towards sa kanya. Pwede kasing itong taong to, yung Libra, Aquarius, Gemini, pwedeng papunta ka pa lang sa kanya. Pwedeng siya to. Maaari kasing energy din ito ng paglaya, energy ng pag-detach na sa mga sitwasyon na hindi na nakakatulong sa iyo. Yun yung sinabi ko kanina. Pero pwede ding tao ito na Libra, Aquarius, Gemini. Pwedeng itong taong to siya yung pupuntahan mo, pero pwede ding ito yung ex mo na hindi mo pa fully na uh, hindi pa nakakaalis sa'yo sa sistema mo. Probably because meron kayong shared business, may shared assets kayo, may anak kayo, at hindi ka pa fully makakalis sa kanya. Halimbawa, nag-request ka sa kanya na kausapin siya. Halimbawa, o ikakasal na ako, baka pwedeng flower girl or ring bearer si yung anak nyo.
hindi ka pinapansin, yung gano'n. So, puwedeng example lang yun, pero puwedeng gano'n nga talaga yung sitwasyon. Medyo natatakot ka pa na kausapin siya kasi nag-walk away ka lang, eh, wala pang closure. So, dahil wala pang closure, ayaw mo munang i-distract, magpapahinga ka nga, eh. Gusto mo lang nakatingin ka lang dun sa future, nakatingin ka lang sa how to move on, to move forward, no looking back. Pero dahil no looking back, hindi mo naman nilagyan ng closure, hindi mo fully inayos yung pinag-alisan mo na lugar. Di ba nga sabi ko kanina, bukas pa yung pinto sa likod mo, so nakasunod sila sa'yo. Not literally yung remnants nun nasa iyo pa. So, medyo may pangamba na i-confront yun, natatakot pa na ano ba, harapin yung elephant in the room. Pag sinabing elephant in the room, yun yung parang long-standing issue na hindi pinag-uusapan. So, natatakot ka pang harapin yung long-standing issue na yun. At siguro din na merong utang sa itong tao 'to, ikaw yung may utang sa kanya, tapos hindi mo pa kayang bayaran, kaya hindi mo pa din siya nakakausap. Medyo matagal yung return on investment, ta's kakausapin mo na lang siya kapag may balik na, yung gano'n. Merong isang bagay sa buhay mo na gusto mo ng alisan, aalisan mo siya, magiging successful kapag sa pag-alis at may bago kang venture na gagawin. Yun nga lang meron pa ring part ng nakaraan ng inalisan mo ang hindi pa fully maaalis sa'yo ngayon unless, yun nga, kausapin mo, unless i-confront mo, unless bigyan mo ng closure, o unless na, ewan ko, magpatawad, magbayad ng utang, meron ka pang kailangang i-resolve sa inalisan mo. Pero sa ngayon, kung ano man yung venture na papasukin mo, parang heads up lang yun. You'll be haunted by the past. Pero kung nakafocus ka ngayon sa pag-start ng new venture, magiging successful ka dyan sa new venture na yan. Huwag mo lang totally alam mo yung intentional na hindi mo i-resolve yung mga issues mo nung nakaraan kasi ihahunt at ihahunt ka nun. Anong mensahe mo para kay Aries? Anong gusto mong sabihin kay Aries? Oracle card para kay Aries. Mensahe o advice o affirmation para kay Aries. Mensahe o advice o affirmation para kay Aries. Uy, navigate with flow. Tingin ko yun lang yung ibig sabihin nito. Huwag mo i-overthink. Kung yung kutob mo ay sinasabi na mag-take on a new path ka, go mo na yan. Huwag ka na magdalawang isip, lalo na pag, yun nga, sinabi sa'yo ng kutob mo, na huwag ka mag-overthink na, shit, di ko pa nare-resolve to, kailangan ko muna yata sigurong i-resolve. Um, just go with the flow. Chill ka lang, i-enjoy mo lang kung ano yung binabato sa'yo ni universe. At kung ito man ay challenges, just walk the path anyway. Walk it anyway. Kung madilim ang daan, walk on it anyway. At kung meron mang balakid o may past na hinahunt ka ngayon, harapin mo lang as it goes. And kung nakapahinga mode ka ngayon, ayaw mo mag-start ng bago, ayaw mo pa magsimula ng panibago, so be it. When the right time will come, and pag dumating yung time na yun, just do it anyway. So, yun. Just go with the flow. Iwan ko na yun doon. Aris, salamat sa pagbisita. Ako po si A. Like, share, and subscribe lamang po. At sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A, and see you soon. Bye-bye.